afternoon, everyone. I am Michael Jero Aya. So now I'm gonna do a return discussion for our topic in final in CDI 4. Let's start with traffic economy and ecology. So traffic economy and ecology means that it is the explosion of population or ang pagdamo ng mga sakyanan sa isa ka lugar, which can lead to yon mga hazard or mga potential na mga butang na madayaw o dili madaya. Example, kung maato traffic development, mas dalian nato ekonomiya, mas pas ang transaction ng kwarta, mas dalian ekonomi. Tapos tungod sa ato pag-develop na nato traffic way or traffic development nato is damo na sakyanan, which is damo sa mahinang na bad effect sa ato environment, which is adyon mga pollution. So amo yon ang traffic economy and ecology. Then sa topic sab na ato na target on final sa klase ni ma'am is may mga effect sab nan social traffic development sa ato, which is example na nito mga noise tungod sa kadamo ng sakyanan, yon musaba na nimo palibot. Then vibration, yon example ka sa isa ka lugar, yon sa ilaw ng tulay, pag dagko na sakyanan mo agingan na dabor na ang vibration, mas mo kusog gibali may murag may pag shake nan yon isa ka butang. Then ang pinakakuan gayon sa traffic development is yon ato gitawag na air pollution, which is grabe gayud siya ka lala samot na kumana yon mga nato mga gamit sa ato kan is mga krudo, mga sakyanan amo yon makakuanan carbon dioxide, amo yon grabe ang air pollution. Amo yon mga sample na effect ng traffic development sa ato yon sa ato state. Sunod sa ako paghinomdom na tackle sab nato ang traffic economy or traffic economics, which is nag-focus ini siya kung how ang isa ka traffic system is yon naka-impact siya sa yon sa isa ka lugar. Example niya kung damo lagian, kung gamay an ato agihan tapos magka-traffic congestion, ang goods na iagingan ang mga goods na muagingan na madugay sila, mas muhina yan ato kuhanan ato yon kwarta, yon ang economic value bahina tapos pag yon pahuwagan na siya, padakpan na siya, pag mas dali ang travel time, mas dali isab siya mo kuhanan nato monetary, yon mudamo dako ang economic mo increase kibali nato economy sa yaon na pamaagi. Amo yon traffic economics. Sunod yaon sa traffic accident, which is ini siya isa ka insidente or isa ka aksidente na nahitabo in a traffic way, which is dili siya tinuyo, it is unintended, pero nag-result siya sa injury, damage ng property or death na isa ka tao. Then after na niyon may mahitabo na traffic accident, yaon sa dayon mosunod na traffic accident investigation, which is nga na-establish niya 5 Ws and 1 H para mahibawan ng investigator kung ano nahitabo sa aksidente, kung sino ang maysa or sino ang biktima, diyon para kibali makuan kung sino gayud ang may liability. Then ngadto sab kita sa classification of motor vehicle accident according to its key events. So nga na may tulo ka buok, which is ang pinakauna kay running off roads. So in running off roads mahitabo ini siya yon sa mga mountainous kadayon ng mga lugar, kay tungod sa kusog ng dagan nimo may mga railings sa kilid ng agihan, may railings. Tungod sa kusog ng imo dagan wara na ka maka-brake or wara maapas pag-brake, milapos ka kibali, amo yon running off road, wara na ka sa agihan. Sunod
nanyaon is non-collision on road. So pasabot na itabo ang aksidente is wala siya sa traffic way o wala siya sa road. Ba example na niyon is yon, nadasmagan duha ka sakyanan pero wala siya sa traffic way. Wala siya sa traffic way. Example na niyon is sa parking lot. Parking lot is dili yun siya part ng traffic way. Tapos sa kuan sunod na niyo non collision on road is collision on road. So ngana nahitabo ang accident sa karsada or sa road or ato gitawag na traffic way. So ngani yon may isa ka kuan yon na kuan tawag yon head on collision giwali nagbanggaan gayud kibalian mga sakyanan or ang mga motor vehicle. So mayon siya sa kuan classification ng motor vehicle accident according to its key events. So kung may classification ng traffic accident, yung sabihin kinds of traffic accident. So pinakauna is non-motor vehicle traffic accidents, which is nag-refer ini sa isa ka aksidente na nahitabo sa traffic way but ang na-accident is dili kon mga motor vehicle. Pwede yun ang gagamit ng traffic way, example tao gaaway sa traffic way o sa agihan, tatawag yun sa non-motor vehicle traffic accident. Sunod, motor vehicle non-traffic accident. So ini biskan unang motor vehicle na guan aksidente but not in the traffic way or wala siya sa traffic way, wala siya sa agihan, wala siya sa road. Example ito kay na ito sa parking lot na nadasmagan mo. Motor vehicle accident siya, motor vehicle pero dili siya ng traffic accident. Sunod, motor vehicle traffic accident. So ini amuinin kaina na motor vehicle tapos ang pagkadasmag niya or ang pagka-aksidente is yaon siya sa traffic way or sa road. Mayon an tulog pero ito lang ni ma'am upat sa ito pero nakalimot sa ako sa isa tulod akan na ako lang. Then mo kan kita sa chain of events in vehicular accident. So ang pinakauna is ang perception of hazard or amuinin niyo ni mo instinct pa na tanaw ni mo may mahibaw ka na may mahitabo na accident or amo yun ang pinaka una gayud nimo na hibaw ka na yaon mahinang yon siya na aksidente. Sunod na niya ang perception of hazard is the kuan neton ang imo kuan start na nimo evasive action. Bali amo yung pinakauna nimo na action na hinangon nimo in order para mahawak ka sa kuan, mahawak ka tana sa incident. So amo yun pinakauna nimo na paglaong or pagkuha nimo ng manubila nimo or imo evasive action para mawak ka sa kuan, para ma-avoid nimo ang isa ka hazard. Then ani kaduha is amo yun, ani katulo musunod na niyon is amo yun initial contact. Amo yun siya itong kuan, the first touch amo gid yung palang bangga ng kuan, amo gid yung pagsabod nila, amo yun initial contact, pinakauna na pagsabod nan duha ka motor vehicle. Tapos next is kuan, amo yun itong maximum engagement o maximum engagement. Amo yun nga na giwalian pinakakuanan yon grabe na event sa isa ka sa chain of events and vehicular accident nga na pinakagrabe. Amo yun gibali pagdasmagan gid nga igo kay pagkuan gid mga force sa duha ka sakyanan or sa duha ka motor vehicle. Yaw nga na ang pinaka maximum engagement nila yon. Amo gid ang pinakusog or amo gid ang pag-collide na nila force. Sunod na niya on is disengagement. Amo yaon iton pag human kay bali na maximum engagement pak nag-igo sila pak pag magbuwag yan sila amo yon gitawag na kuan disengagement naman separation kibali ng duha ka object gikan sa ila maximum engagement. Sunod na niya on is iton paghunong or iton stopping na gitawag ta kibali nga na pag human pag-apply ng force nagka-disengage the moment na mag-rest na ang duha ka object, amo na yung gitawag nato na stopping or ang paghunong kiwali ng duha ka object. Sa sunod sa stopping is the injury, which is amo yun ang result ng accident na mahinang sa driver, sa passenger or sino ba na yaon sa isa ka motor vehicle. So
amo ito sa chain of events may 7 ka buok. Pinakauna is perception of hazard, sunod start of evasive action, initial contact, maximum engagement, disengagement, stopping, and then injury. So pagkaman na niya nato kita sa causes ng motor vehicle traffic accident. So may ato upat. Pinakauna ay simultaneous factors. So mula kita simultaneous dungan, nakadungan kay bali ba. Example, kusugin uwan, tapos kusugin uwan, ikaw sa kusugin padagan, pag break nimo may slide na nimo sa sakyanan tapos nagtuyok-tuyok, amo yon simultaneous nagkadungan kay bali ba, nagkadungan siya na pagkahitabo. Tapos sequential factors. So ang sequential factors amo yon tawag na may pagkasunod, may pagkasunod kay bali siya. Example, kabi uwan pak, ikaw sa kusugin mo dagan pak, drive ka ba kusugin mo dagan, pag umay mo kusog dagan, pagliko nimo na-slide na yung motor pak, amo ito nagkahinang ng aksidente. So may sequence, una kauwan, sunod pagkuhan yung pagliko pak, na-slide ang motor, amo pa ko na aksidente. Sunod, operational factors, amo yun iton kung ikaw kamote rider ka, yun pa ini tawag yun, kuhan ka yun, ang bugiro ko sa daan, sanibaw ko na kuan bugiro ko gayon mag-drive, amo yun mo kinaiya. Tapos nasgrasya ka, amo yung itawag na to na operational, kaya tungod yun sa imo pag kuan sa imo sakyanan, sa imo motor vehicle, tungod sa imo pag-operate sa isa ka motor vehicle. Then perception factors, amo yun pagtanaw nimo na kuan may aksidente, yun makakuan ko na may aksidente, min kuan na ko lamang diretso, min laos ka lamang, amo ito nahinang na kuan aksidente. Wala kay bali ka mo kuan sa imo instinct ba, wala ka mo sunod kay bali. Then sa kuan last paganes, skid marks as tool in traffic accident investigation. So skid mark ato siya define kay bali para sa yon siya. Ang skid mark amo yon siya pagkuhan pa ini, pag-apply nimo ng brake, tapos tungod sa kusog na nimo dagan may nahinang na friction, tapos yan to tungod sa itong friction an imo bitaw ligid kayon mo lakra siya sa road, mo lakra siya sa traffic, mo lakra siya sa road gibali itong gibali na kuhan, mo lakra yon siya sa road. May on skid mark. So may ato sa other tire mark. So nato pinakauna is centrifugal skid mark or U-mark ang natong tawag is. Amo yun siya an skid mark na mabilin pag ani sa kasakyan ang kusugin niya dagan, din may curve bitaw, may curve pagpaliko niya yon, apply siya ng brake, amo doon may friction, pagliko niya yon pina-curve na skid mark, amo yung gitawag nato na centrifugal or U-mark. Amo yun siya makuan basta may curve, tapos min-apply ko na ng brake nimo. Then impending skid mark. Impending skid mark. Amo yun niton the initial point, or amo yun ang pagsugod nan imo skid mark. Kibali ani siya kasugod antod nga nitaman ini amoy gitawag na impending skid mark or the initial point nan friction gibali sa isa ka road. Then yaoy sa bato kuan gitawag na skid mark. So ini ang brake nimo is yon frequent or regular ba, yon may ikaw brake ka pak mo bounce ni mo ligid pak, brake na sab ka mo bounce na sab, kibali may skip niya ba, may skip kibali mag laghang pak, laghang diyon kibali murag na utod kibali aniya kuan yaon peni mark itungod min bounce animo ligid. Sunod side skid mark. So ini dili siya pareha sa centrifugal na pa-curve. Ang side skid mark is tungod sa pagkuan nimo brake is yon min takilid bitaw nimo sakyanan, tapos minlaong kibali minlaong pasingot bali aniya ko anis patagilid dili siya kibali di siya mosunod dito sa tire track kibali nimo, kun dili yung patakilid kibali siya na pagka-slide.
Sunod ang gap skid amo yaon iton an kuan an imo brake is imo release kuan ba release bali apply release amo yaon sa gap skid mark. Ngani kita sa kuan other factors that affect the skidding. So pinakauna is an imo pressure na imo brake pedal. Pressure na yung brake pedal. So pag hinain pressure na yung brake pedal or pagkusog siya, mas damor na ang friction mo kuan, dali na sab gibali siya magka-skid mark. Dali na siya magka-skid mark. Then kung hinay sab siya yon, dili sab dayon siya mo kuan, di sab dayon mo kuan ang friction. Di mo kuan ng skid mark mo lakra kadayo kay tungod hinay daan niya pressure sa imo pedal. Sunod an kuan kabug-aton ng sakyanan or kabug-aton sa sakyanan. Damor na damoan tao, damo na bugat ang sakyanan, mas dugay siya mo kuan. Dugay siya mo brake tungod kinahanglan pa nan force na tungod sa force na ng pagdagan yon. Tungod sa kabugat, dugay siya mo brake sa pa i-brake nimo. Sunod na nito duha is tire tread yon. Ami yon kuan niton kun uno ka kuan ng pattern na nimo ligid. Kay kung example yon sa ice siya, dugay gid siya mo yon mo slide ani mo sa pag applyan mo siya ng brake. Tapos sa air pressure pag flat ani mo ligid kuan yon pene hina an traction is dili kun yung kuan. Tapos an iya sa kabugaton is murag mo kadto tanan nga sa flat amo yon mo kuan siya pag imo kuan sa skidding, makaapekto siya sa skidding. Then og kung uno ang gamit sa paghinang na nimo kuan yon ligid. Then yay sa mga factors na kuan neton magdepende sa kuno ang skidding sa kung unay giagihan na nimo sakyanan. Kay example yon sa snow, mas better nga na iton may mga sakyanan na may mga chain kay muhawid kay bali mas mo grip kay bali pag mo i-brake. While kung yon normal guys mo slide kay bali siya. Then against sa kuan yon sa hangin bitaw, kung gibali ang hangin is kuan yon pakuan sa impasugat yon mas kuan baga mas ano mas yon mo kuan kay bali nimo skidding yon mas mo klaro kay tungod mo appeal sa itong pressure ng wind sa imo pag brake kamo yon mas mo lakra kay bali ani skidding. Then kanto kita sa defense driving or what is defense driving. So defense driving is kung ano man siya pag-prevent nan isa ka accident before ini mahitabo. Kibali ngani you are driving with kuan yon awareness ba or yon you are minimizing kuan pa ini minimizing risk na magahinang ng accident. Nga gina-demonstrate nimo an pagka madayon ng tao, pagka good citizen, musunod ka sa mga balaod or sa mga traffic laws para dili magka-aksidente. Then sunod kita sa kuan kitawag nato na the blow baggage checklist. So blow baggage pinakauna is battery. Tanawon nimo ang battery kung mag-function pa siya or yon malubatay ba kay di na mo kuanan mo di magamit nimo mga horn, mga signal light, suga. Di ni magamit kuwari battery. Tapos lights blue lights. Ano nimo ni suga kung nag-function siya properly. Kay kung magabihan ko sa daan, sus, ang mudakanan kuan mamang nagkuan ka yon. Di na ko kakita. Kay dugom na sal. So, sunod oil. An oil imo tanawon kay nangasa. Amo yon ang makakuan sa imo engine, amo yon pakuan sa imo engine para dayaw siya smooth siya magdagan. Tapos blow oil, water sa water ini siya dapat kinanglan tanawon nimo kung kuan pa ba kay wala na tubig. Ang tubig sa uran magkuanan para dili ma-overheat nimo sa sakyanan kay bali coolant kay bali siya tignaw sa engine blow. Tapos sa brake imo sa tanaw na ng brake kung properly functioning pa ba kay basin pag brake wa pa magkuan pag brake nimo na ano mo brake disgrasya ka. Sunod air. So air is kuan tanawon nimo kung sakto ba nimo kuan ligid sa hangin kay basin flat na yun nimo ligid na
maguntol-untol ko yaon. Sunod, gas. Yaon sab. Ang gas imo itanahon kay basin wa gas di ko kaabot sa pasingdan. Di mo dakan imo sakyanan. Then engine, kung dayaw ani mo engine or kondisyon ba yan siya biyahe. Tanahon mo sa biyahon siya tapos o ang ligid nimo kung hilis na ba, may mga buslot, kung uno ba. Baka may mga gisi na nimo imo kuan, imo ligid, gisi nan gilid daw. Disgrasya yun ka. Sunod, imo ko galingon. Imo tanaw nimo ko galingon kay basing gikapoy ikaw. Or wa ka sa sakto na kuan, mag-drive kan sa sakyanan na. Kamoy makakusnan disgrasya. Then let's dive into kuan factors na makaapekto sa imo pag-drive. Ang pinakauna is imo attitude. So kung ano imo attitude as a driver is dayaw, yon magkuan ka mapailobon man kabaho kay baho ka na ang ibang driver makainang ng mistakes, then yon magkuan sab ko sa safety ng mga tao or kuan yon pwede yon wala ka maguno na ba na dapat dali na ka makabot nganto, which is amo yon makainungdan ng mga aksidente magdali-dali tungod sa kadali-dali maaksidente yon sila. Ani mo yun, basta hinabalay na basta kanunay makaabot ko lang kabali sa imo destinasyon. Ano yun siya sa attitude. Tapos next sa factors na maka-affect sa drive sa imo pag-drive is ano imo behavior. So amo inin imo way nan mag-behave ka sa traffic way or sa road. Example, ano imo behavior kung sugod kang padagan o diyon madali na ko yung manisgrasya kung kamote rider ka. So dapat as ko yon good citizen musunod ko sa mga balaod mga speed limit, mag-signal ka pag muliko ka, mo-signal ka, magbinuutan ka sa agihanan. O diyan ba, dili ko niyon, kamote rider ko na ala-ala ko lamang mag-drive, makadisgrasya ka. Tapos, yaon sa bato gitawag na yaon driving while in the influence or driving while in the influence of alcohol. Yaon, nag-inom ko gikan. So yaon mag-inom ka o yung alcohol. Kay ko ano pa ini? Makakuan yun siya sa imo kibali ma-impair bitaw kibali nimo ability para kuan yun i-perceive or i-perceive an isa ka risk na makahitabo sa accident kay tungod sa kuan sa kayon wala na kibali mo sakto na kuan ba bali na impair nimo panguna-una wa matadong. Sunod is drugs. So samot na yon drugs mas malala pa sobrang high na ba bali tungod sa imo kahay animo 100 dadagan ni ba yon siya kuan pa 50 150 pagibali mo yun makuan ka ba. Then is fatigue. Oh yun, fatigue. Sa fatigue yun tungod sa kakapoy ng tao nag-drive mapiktuhan ganun niya pag-drive ginasa kung makaturog siya at tungod sa kakapoy disgrasya siya. Dapat before ka mo drive is yun good condition na mo lawas. So iton sa alcohol o sa kuan sa drugs is yaon yon sa kuan na may kuan may balaod nagahatag ng punishment para sa yaon na mga violation while ka drive ka. So that's all for kuan da return discussion sa final topic nato sa CDI.